وما علينا إلا البلاغ المبين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pagkaraan ng ating pagpupuri at pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, Eidukum Mubarak mga magulang, mga kapatid, at sa inyong lahat, sa ating lahat na mga kamusliman sa buong mundo. Naway mabiyayang Eid at tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mabubuting gawa. Lagi po natin hinihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na naway gabayan, patuloy tayong gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam. At patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, maliit man o malaki, hayagan man o hindi, at naway huwag dumating ang ating kamatayan na hindi tayo nakakapagtawbah, nakakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nawa dumating sa atin ang kamatayan na tayo ay nananatili sa relihiyong Islam. Tayo ay mga Muslim. Ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O kayong mga mananampalataya, katakutan nyo si Allah sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Islam, pagsasabuhay, pagganap sa mga obligasyon, inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagsasalam at iwasan ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna, pagkaraan isimunod ni Allah subhanahu wa ta'ala, wag niyong hahayaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ito'y hinabilin sa atin ni Allah bilang pagmamalasakit, pagmamahal, hawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga mananampalataya, isabuhay nyo ang Islam, at wag niyong hahayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, liban na lamang na kayo ay nasa landas na ito, ang Islam. Pag nagkaganon, makakamtan natin ang salvation, kaligtasan dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay, kapag tayo ay biniyayaan, hinabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at makapasok sa paraiso, lalong-lalo na sa Jannatul Firdaus. Amin ya Allah. Ngayon, mga magulang, mga kapatid, isa sa hikmah o wisdom kung bakit natin pinagdiriwang ang Eidul Adha taon-taon, dahil ito yung araw ng sakripisyo. Ating ginugunita ang araw na ito bilang pag-alaala sa ginawa ng ama ng mga propeta na si Ibrahim alayhi salam, ng kanyang ialay o isakripisyo ang kanyang sariling anak na si Ismail. Subhanallah. Bilang pagsunod, pagtalima sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapaalaala sa atin taon-taon itong sakripisyo, makasaysayang ginawa ni Ibrahim, Prophet Ibrahim alayhi salam, kasama ng kanyang anak. Dahil tunay na si Prophet Ibrahim alayhi salam ay isang huwaran sa mga mananampalataya. Huwaran natin. Kinukuha natin ng aral. Siya ang ginagawa nating idolo o di kaya huwaran. At ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilarawan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala
At ikinuwento sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng detalyado sa banal na Quran hinggil sa kanyang talambuhay na naglalaman ng mga ginintuang mga aral. Isang makasaysayang kwento na naglalaman ng aral na dapat nating kinukuhaan ng mga aral. Nagre-reflect tayo kapag naunawaan natin yung mga talambuhay ng mga nauna, lalo na ang mga propeta, mga sahaba. Talambuhay nila, naglalaman ng mga aral, kinukuhaan natin ng mga aral sa ating pamumuhay, sa lahat ng ating pinagdadaanan upang tayo ay maging matatag. Tayo ay maging matatag. Lumakas ang ating iman at maging matatag tayo sa mga pinagdadaanan natin, marahil mga mapapait na pagdadalamhati, pagsubok, kapag inaalaala natin yung mga gawain ng mga huwaran sa umma na ito. Gaya katulad ng ginawa, katulad ng makasaysayang kwento na naitala, ikinuwento sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ito yung makasaysayang kwento patungkol kay Ibrahim sa talambuhay niya kasama ng kanyang anak. At taon-taon, subhanallah, pinapaalala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang makasaysayan kwento na ito. Bakit? Dahil subhanallah, makasaysayan mga magulang. Naglalaman ng mga aral, gininto ang aral. Patungkol sa pagsunod, pagtalima sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, isakripisyo ang lahat ng iyong nasa iyong pagmamayari mo, maging ang iyong anak, bilang pagsunod lamang, pagtalima sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwaran si Ibrahim at Ismail sa sabr. Yung mga pinagdaanan nila, mga pagsubok, mapapait na pagsubok, at iba pang mga gininto ang aral. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil kay Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Tunay na si Ibrahim ay isang alagad na masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos, muwahhid, walam yaku minal musyrikin, at hindi siya napabilang sa mga nagtatambal. Tignan nyo, itong binagdaanan ni Ibrahim. Nasa kabataang edad, ginawa na siyang propeta. Nagpalaganap ng Islam. Da'wah. Nag-iisa siya sa kanyang lugar. Sa bandang Iraq. Siya lamang, 15 years old o 16 years old o 18 years old. Binata. Dinala niya ang mensahe ni Allah, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Nang siya ay talikuran ng kanyang ng kanyang umma o angkan, at lalong-lalo na ang kanyang ama, naging mortal na kaaway ni Allah, at pinagtangkahan siyang patayin at itinaboy. At nang wala nang mananampalataya sa kanila, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maghijrah, lumisan at lumipat sa lugar at tumungo sa bansang Kanaan. At ito yung bansa ng Palestine. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hinggil ka Ibrahim, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. Nang sabihin ni Ibrahim, ako ay patungo sa aking Panginoon, sa kanyang ipinag-utos, at ako ay kanyang papatnubayan. Ilang taon nagdadakwa si Ibrahim nang dumating siya sa Palestine. Tumanda siyang walang anak. Ang kanyang unang asawa si Sarah. Walang anak, tumanda. Pagkaraan, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. O Allah,
O aking Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng supling na kabilang sa mga salih. Bilang pagtugon, fabasharnahu bighulamin halim. Mashallah. Binigyan namin siya ng magandang balita kahit umabot na sa katandaan si Ibrahim at si Sarah at ganun din si Hajar. Nang napangasawa niya ng pangalawa si Hajar, biniyayaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak mula kay Hajar na si Ismail. Pagkaraan ng ilang taon, isa na namang anak mula kay Sarah na si Ishaq. Subalit panganay si Ismail, sa kanya naganap nangyaring pagsasakripisyo. At inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na isama si Hajar bilang kautosang pagtalima sa utos ni Allah. Dinalan niya sila sa Makkah at walang ni isang tao. Magtatala si Allah subhanahu wa ta'ala ng makasaysayan na magiging huwaran sa lahat ng mananampalataya pagkaraan nila. Ito na yung ilang ginagawa sa Hajj o Umrah at pagsasakripisyo. Tignan niyo yung pagsubok, dakilang pagsubok na ipinagkaloob kay Ibrahim. Dahil, subhanallah, katulad ng sinabi ng mahal na propeta, al-anbiya, nang siya itanungin, sino po? Mahal na propeta. Ang may higit na pagsubok, sabi ng propeta, ang mga propeta, ang mga nabi, kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya, ganun din kalaki ang pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo si Ibrahim. Ilang taon nag-aantay ng anak hanggang sa umabot sa katandaan. Binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng unang anak na si Ismail mula kay Hajar. At minahal niya ng husto. Apple of the eye. Mahal na mahal niya. Nang dumating sa edad, falamma balaga ma'ahu sa'i, nang dumating sa edad, ay binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Tingnan niyo to. Pagsubok. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang anak. Katayin. Subhanallah. Gaano kalaki ang pagsubok na ito? Pagkaraan ng ilang taon ng pag-aantay ng supling, binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkaloob sa iyo, pagkaraan isasakripisyo mo lamang. Ganyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Titignan niya kabilang sa hikmah, wisdom ng pagsubok, titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kung gaano katatag ang iyong pananampalataya. Masusukat sa pagsubok ang ating paniniwala, pananampalataya. Halimbawa, nag-aangkin tayo ng iman, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, binigyan tayo ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil, naging mahirap sa atin yung risk, biyaya. May dumating sa atin na haram na negosyo, o nag-udyok sa atin ng ilang kaibigan na haram. Subalit, hindi natin nakayanan itong pagsubok na ito at tinangkilik natin yung haram. Nawala yung pananampalataya. Nasusukat ang pagsubok o ang iman sa panahon ng pagsubok mapapait. Magbibigay ka ba o hindi? Ano ba ang mangingibabaw sa iyo? Yung takot, yung pananalig kay Allah, pagkaraan ng kahit pa mapapait na pagsubok. Tingnan nyo, si Ibrahim, binigyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kaibigan, mga kapatid, ng dakilang pagsubok. At ito'y kinuwento ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inggil kay Ibrahim, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيِ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Subhanallah. Pinaginipan ni Ibrahim. Dumating na yung pagsubok, dakilang pagsubok ni Allah. Nang dumating sa edad na nakakasama na ni Ibrahim si Ismail, habang sila ay naglalakad,
Sabi ni Ibrahim, "O aking anak, ya bunay, na panaginipan ko." Dahil ang panaginip ng mga propeta ay totoo. At kapag kautusan, kailangang gawin. Ito ay wahi, revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinubok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita niya na kinakatay niya. Sinasakripisyo niya ang kanyang mismong anak na si Ismail. Subhanallah. O aking anak na Ismail, nakita ko, tunay na nakita ko na ikay aking kinakatay. Ngayon, tignan mo kung ano yung naisip mo. Fanzur mada tara. Tingnan niyo ang sinagot ni Ismail. Nasa batang edad, pero yung sabr, yung pagsunod, yung pagtalima sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, "Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin." O aking ama, gawin mo ang ipinag-utos sa iyo. Makikita mo ako na kabilang sa mga matiisin. Kabilang sa mga matiisin. Subhanallah. Sumunod sila, tumalima sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon natin ngayon, marahil imposible na ipag-utos sa atin niya na ating katayin ng ating mga anak. Pero subhanallah, may mga kautusan, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi kailanman umabot sa ganitong pagsubok. Nakatayin natin ang ating sariling pagnanasa, pag-iwan sa mga haram, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin kayang gawin. Hindi natin kayang magsabor hinggil sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pagsasakripisyo. Ito yung pagkatay, dhabiha, pagkatay sa ating pansariling pagnanasa. Ilan sa atin, subhanallah, gumagawa ng mga haram, hindi nila kayang magsabar. O mga hayagan, mga malalaking haram, hindi nila kayang katayin ang sariling pagnanasa. Ano pa kaya kung ito yung ibinigay sa atin na pagsubok? Nakatayin natin mismo ang ating mga anak. Imposible. Itong mga maliliit na kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod, pagsasalam, o di kaya pag-iwan sa mga haram, hindi natin kayang isakripisyo, tumalima, sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya? Pero si Ibrahim, subhanallah, tignan nyo, kahit gaano niya kamahal ang kanyang anak, ay sumunod siya sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din si Ismail, subhanallah. At ayon sa kasaysayan at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Falamma aslama wa tallahu lil jamil." Nang sabihin ni Ismail, "O aking ama, gawin niyo po yung ipinag-utos sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At insyaallah ako ay iyong makikita na kabilang sa mga sabirin." Falamma aslama, nang sila na ay sumunod, tumalima sa kautusan ni Allah, at pinahiga ni Ibrahim si Ismail at pinatakilid upang katayin na. Bago pa yun, hindi nila sinabi kay Hajar. Noong sila ay patungo na sa Mina, itong Mina, na kabilang sa makasaysayang sagradong lugar, makasaysayang lugar, na doon nagbabato yung mga Hajj. Ang isa sa dahilan, kasi noong tumutungo doon, naglalakad doon patungo, doon gagawin ni Ibrahim ang pagsasakripisyo, si Ismail, kinausap ang kanyang mahal na ina. Allahu Akbar. Nagpaalam siya ng mga salitang nagpapakita ng pagpapaalam, dahil subhanallah, ang iniisip na nila o ni Ismail sa oras na iyon ay ang katapusan ng kanyang buhay. Isasakripisyo siya ng kanyang ama. Tumalima na as siya ay nagpapaalam sa kanyang mahal na ina at hindi alam ng kanyang ina. At ganun din sa Hajar, nagpapakita din ng mga salita nang nagpapaalam si Ismail ng mga salitang pagsunod, pagtalima, kung ano man ang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nang tumungo na sila sa Mina, si Iblis,
si Iblis, pinuno ng mga syaitan, nagpapakita sa mga propeta, nagaanyong itsurang tao, inuudyukan si Ibrahim para salungatin, labagin ang kautusan ni Allah. Sinasabi, Ya Ibrahim, papatayin mo. Sa madaling salita, papaslangin mo ang iyong anak. Kakatayin mo. Magagawa mo yan. Ang tagal mong naghintay ng supling nang ibinigay sa iyo ni Allah, tapos ipinag-utos na kakatayin mo lamang. Kaya binabato siya ni Ibrahim. Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagrarami bilang pagsunod o huwaran sa ginawa ni Ibrahim. At nang pahigain na ni Ibrahim, subhanallah, si Ismail, at tumaliman na sila, talagang nasa puso na ni Ibrahim na kakatayin ang kanyang mismong anak na si Ismail. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا Ibrahim. Nakarinig sila ng boses. Nakarinig sila ng tinig. Salita, O Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadhalika najzil muhsinin. O Ibrahim, katotohanan na tinupad mo ang revelasyon, tinupad mo ang kautusan sa panaginip, huwag mo nang ituloy na katayin ng iyong anak. Inna kadhalika najzil muhsin. Tunay na aming ginagantimpalaan ang mapaggawa ng kabutihan. Inna hadha lahu wal bala'ul mubin. Tunay na Ibrahim, itong ginawa mo ay isang maliwanag at dakilang gantimpala, at ikaw ay nakapasa sa pagsubok. Dakilang pagsubok, at ikaw ay nakapasa sa pagsubok na ito. Sa dakilang pagsubok na ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. At tinubos namin, sabi ni Allah, pinalitan namin ng isang kambing, isang sheep mula sa langit, mula sa paraiso, ibinaba ng mga anghel, subhanallah. Isang sheep mula sa langit na ibinaba ng mga anghel at binigay kay Ibrahim, at yun ang kinatay niya bilang kapalit kay Ismail. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ. At iniwan namin itong gawain na ito sa mga susunod pagkaraan niya. Kaya ito ang bakit tayo kung nagkakatay tuwing Eid. Dapat tayo nating buhayin itong sunnah ng mga propeta, ni Prophet Abraham, lalo na ang ama ng propeta na si Prophet Abraham alayhisalam, na tayo ay nagsasakripisyo kung kaya natin, subhanallah. Kung kaya natin. Minsan, subhanallah, itong pagkatay, pagsakripisyo, daanan nating bahagya lamang, prangkuhan. Tignan nyo, ilang magulang, kapag mga ibang event na makamundong event, ginagastusan nila ng malaki. Pero kapag Islamic event o itong mga Eidul Fitr, itong Eidul Adha, na pagsasakripisyo, kambing, magkano? Binigyan tayo ng lugar. Kung hindi natin kaya ng kamelya o di kaya baka, kambing. Kaya ng ilan, pero subhanallah, hindi kayang magsakripisyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdadamot. Pero tignan mo, kayang pumunta sa mga malalayong lugar. Nagtuturis sa mga ibang bansa, gumagastos ng 20, 30,000, 50,000, 100,000 sa mga makamundo. Pero kapag Eid, na dapat mas mainam sa mga mayayaman na magsakripisyo para buhayin ang sunnah at makita ang sagisag ng Eidul Adha, at para mapakain ang mga dukha, at para lahat ng mga Muslim, lalo na sa kanyang lugar,
ay lahat masaya sa araw ng Eid sa pamamagitan ng mga kinakatay na ito, pero subalit sila ay nagdadamot. Samantalang subhanallah, napakalaking gantimpala mga kaibigan, mga kapatid. Nabanggit na sa bawat balahibo nito ay magsasaksi para sa iyo sa kabilang buhay, at patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag nakatay na at hindi pa pumapatak ang dugo sa lupa, ay pinatawad ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At ito ay sadaqah. Kaya buhayin natin itong sunnah, lagi nating buhayin itong sunnah ni Propeta Abraham, at ganun din ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam tuwing Eid ng Eidul Adha. Itong makasaysayang kwento ni Ibrahim at Ismail ay tunay naglalaman ng mga ginito ang payo na dapat nating kuhaan ng aral, mga kaibigan, mga kapatid. Mag-reflect tayo sa mga pinagdadaanan natin dito sa ibabaw ng lupa. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa reliyong Islam. Patawarin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Itong kwento ni Ibrahim, subhanallah, tingnan nyo. Sabi ng mahal na propeta, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu anhu khairan minhu. Kapag ang isang tao may iniwan na bagay na kahit mahal na mahal niya yun, gustong gusto niya, pero iniwan niya dahil sa kautusan o dahil sa ito ay dapat para kay Allah, papalitan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam. Tingnan nyo si Ibrahim. Mismong lugar niya, lumaki siya. Doon siya hinubog, lumaki. Subalit kahit ayaw niyang iwanan ng kanyang lugar, iniwan niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit pinalitan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas mainam, na nakatala na sa kasaysayan. Minsan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga balik-Islam, itong kwento ni Ibrahim, subhanallah, maging aral sa inyo. Minsan marahil mismo, mga magulang mo o mga angkan mo o mga kamag-anak mo, marahil itaboy ka nila. Walang problema kung hindi ka nila itaboy. Pakitunguhan sila ng mabuti at magpalaganap sa kanila ng relihiyong Islam. Pero kapag inutos na nila sa iyo ang pagsuway kay Allah, talikuran ng Islam, bumalik dati sa relihiyon ng mga ninuno, dapat mangibabaw sa iyo ang pagmamahal, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung kinakailangan talikuran o lumisan sa lugar, katulad ng ginawa ni Ibrahim para hindi ka ma-influence sa mga ginagawa ng iyong mga mahal sa buhay na mga pagtatambal o iba pang mga masasama, yan ay pagsamba, itong paghihijra, pagtungo sa lugar na may sasabuhay mo dito ang Islam. At titiisin mo yun. Masakit sa iyo, sa iyong kalooban, pero gagawin mo yun para kay Allah, para maisalba ang iyong paniniwala, pananampalataya. Subhanallah. Minsan, mga pagsubok, itong ni Ibrahim, yung pananalig, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa pagsubok, subhanallah, tingnan nyo, ang kanyang ama, siya mismo, kanyang ama na hindi Muslim o hindi mu'min, gumagawa ng pagtatambal, siya mismo ang nagplanong patayin si Ibrahim. Siya ang nagsumbong sa hari hanggang sa hinatulan siya ng kamatayan. Nagpaliyab sila ng napakalaking apoy para doon itapon si Ibrahim.
hanggang sa nabanggit ng mga nag-i-interpret ng aya sa Quran, yung kalaki ng apoy umabot sa kalangitan o ulap na natatanaw ng mga tao sa ibang lugar kung gaano kalaki yung apoy na iyon. At yung mga anghel sa oras na iyon, nakatitig sila kung ano yung mangyayaring kaganapan, susunod na kaganapan. Nang itatapon na si Ibrahim ng mga sundalo ng hari na yun na si Namrud, na isang kafir, dumating si Jibril kay Ibrahim. Sabi ni Jibril, "Ya Ibrahim, anong kailangan mo? Kumbaga, tutulungan kita sa oras na ito." Anong sinabi ni Ibrahim? "Kung sa'yo, wala akong pangangailangan. Kung sa'yo, wala akong pangangailangan. Kay Allah subhanahu wa ta'ala ako mananalig at magtitiwala." At binanggit niya yung popular na dua, "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil." Sapat na sa akin si Allah subhanahu wa ta'ala at si Allah ang mainam na pinagkakatiwalaan at dapat tayo nananalig sa Kanya. Ito lang binanggit ni Ibrahim, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." At nang itapon na si Ibrahim, subhanallah, dumating ang kautusan ni Allah. Dahil napakasimple kay Allah. Kun fayakun. Isang kautusan lamang mangyayari. Tinawag niya ang apoy na maging malamig kay Ibrahim at walang nangyari kay Ibrahim. Subhanallah. Ganyan, huwaran sa pagtitiwala, pananalig. So sa ating pamumuhay, magtiwala lamang tayo. Nahihirapan tayo sa financial problem, manalig, magtiwala. Gawin lamang natin yung kaya natin. Yung sabab, mga dahilan, magnegosyo lamang, magbanat bunto tayo, inshallah yung biyaya, rizq ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakasulat yan. Basta sa halal na paraan. Sabi ng mahal na propeta, tunay na tinapos na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nakatagda. Biyaya, fattakullah wa ajmilu fit talab. Katakutan niyo si Allah at gawin niyong mabuti, dalisay halal ang inyong hanap buhay. Naway biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin qad bada fi binafsi faqala azamin qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu